Okay, so umpisahan natin ang ating lesson sa Usapang Pera Unit Investment Trust Fund. Sa Unit Investment Trust Fund, we will talk about the features, paano ito nag-work, ano yung mga fees, and ano yung pros and cons nito. At syempre, dahil tayo ay nasa aking pera-aralan, mayroon tayong pop quiz. So ano ang ibig sabihin ng U sa UITF? Ayan, no? Lagay nyo ang inyong mga kasagutan dyan. At mananalo kayo nito, itong librong ito, Rethinking Filipino Millennials, no? Alternative Perspectives on a Misunderstood Generation. Edited po ito ng aming boss sa Development Studies Program sa Ateneo, no? Si Dr. Jail Cornelio. Oy, naku, mahal to ha. So yun, kapag kayo po ay sasagot, in small letters lang ang inyong isagot, wala na kayong dapat ilagay pa, yung sagot lang para makapture ko ng ating tambiolo ang inyong kasagutan. Okay? So ano ang ibig sabihin ng U sa unit investment? Ay, sa UITF pala. Ano ko ba yan? Nasabi ko na. Okay, so UITF, this is a type of pooled fund where investors invest in a trust fund of a trust professional from a bank. So usually, ang UITF po ay galing yan sa mga bangko, sa trust department nila. This is managed by a trust professional. So siya yung nagmamanage ng investment in stocks, bonds, or in money market. No? So yan yung minamanage ng, ng ating UITF sa trust professional ng bangko. And this is also paid by the investors. Yung binabayaran natin ng fees ay napupunta dyan sa trust professional. Tapos ito ay bahagi or department o kaya branch ng isang bangko. No? So usually, yan po ang UITF natin. Pagilid lang ako para makita. Ayan. Okay. So, net asset value per unit ang tawag doon sa binibili natin. Doon sa, sa ating UITF, okay? Tapos, so the investor buys shares called NAV2 or Net Asset Value per Unit. So yan po yung ating nabibili dyan, ano? So ang example, bumili ka ng 100 units bought yesterday with NAV2 at 62 pesos. So the total amount of your UITF is 6,200 pesos, no? So today, for example, the value of your NAV2 is 55 pesos. The total amount of your UITF for the 100 units is 5,500 pesos. So that means natalo ka ng 700 pesos today, no? Ganun yung ibig sabihin niyan. So yung units ang pinaglalabanan natin. Okay. So yun yung titignan natin. Ngayon, okay. So yung loss na 700 or 7 pesos per unit, yan yung nangyari within 2 days na within that period na naganap yan. Okay? So UITF Features, ang value of NAV2 may change every day depending on the performance of each type of investment within the UITF. So, kino-compute kasi yung value ng UITF base sa performance ng mga investment na nakapaloob doon sa UITF mismo. So, yun yung titingnan natin. So, you need to pay the management fee paid in exchange of the services, usually paid every year yan, no? And open-ended investment ang UITF, which means you can buy or sell the shares anytime. So this provides really a good liquidity option. No? So para ka rin lang nag-open ng bank account, anytime pwede mo ma-withdraw. Pero unlike in a bank account na hindi bumababa yung amount ng investment mo, dito sa UITF, maaaring bumaba, maaari din namang tumaas ang value ng iyong UITF. Depende sa performance ng investment na pinili mo. Okay? So sa regulation, ang UITF ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil ito nga ay nakapaloob sa mga bangko. Okay? So regulated siya ng BSP. Pero hindi po ito insured sa Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. So paano ba gumagana ang UITF? Ang UITF, ganito po siya, no? So first ay mayroon tayong mga investors, okay? At ang mga investors natin ay
nag-i-invest ng kanilang pera sa UITF. Okay? So pag-invest nila ng kanilang pera sa UITF, ito naman po ay professionally managed by the investment company or the bank, and then which are invested in securities or funds, no? And then yung gain or losses, no, the securities or funds that result to either gains or losses that will be passed on to the investor. So, kasi usually sinusulat lang dito gains, pero actually ito ay gains or losses. Tapos, pardon my mistake here, ito po ay dapat bangko. Kasi UITF yung pinag-uusapan natin. Okay? So, mayroon tayong apat na kinds of funds in a UITF. So, meron tayong stock or equity investment fund, meron tayong bond or fixed income, meron tayong balance fund, at saka meron din tayong money market funds. So, kung gusto niyo mas malinawan kung ano itong mga funds na ito, you can search for my previous video on pooled funds, no, para mas maintindihan natin. So, ito yung unang klase ng investment na pwedeng ilagay, no, ng isang trust professional sa UITF. So, meron tayong mga stocks. So, may listed and unlisted na mga stocks. So, paghahalwaluin yan, pipili yung trust professional dyan sa mga stocks na yan. Tapos, ilalagay niya sa isang quote-unquote, no, basket. No? So, paghahaluin niya yon, and kapag yan ngayon ay naipon niya, pinaghalo-halo niya, nilagay niya sa isang basket, that is our fund. No? Yun yung investment fund. So, kapag puro stocks yung nandyan, ang tawag dyan ngayon ay stock or equity investment fund. Okay? So, yan yung una natin. Pangalawa ay yung bond fund. So, meron tayong mga bonds, no? So, government, mga treasury bills, premium bonds, treasury bills na 180 days, 1-year bond, 5-year bonds, even up to 25-year bonds, no? Pwede yan. Meron din tayong corporate bonds, katulad ng card bond, ASA, Ayala bond, Peace bonds, Missing bond, baka meron na, no? Kaya mga Toyota bonds. So, mga corporations, pwede rin mag-float ng bond. So, yung trust professional ulit, pipili siya kung ano yung mga gusto niya dito na tingin niya ay maganda ang performance, ilalagay niya, pagpupulpulin niya into a basket. And technically, we now call that basket as a fund, no? So, kapag lahat ng nasa basket na yan or investment na yan ay bond, yan ang tawag po dyan ay bond or fixed income fund. Okay? So, yan yung pangalawa. Pangatlo naman ay yung money market fund. So, money market fund, ito yung mga bank deposits, treasury notes, treasury bills, commercial papers. Tapos, pag pinaghalo-halo ulit yan, no, pumili yung ating trust professional for that, ang tawag na dyan ay money market fund. Okay? So, yan yung pangatlong kind. And then, yung pang-apat na kind naman ay tinatawag natin na balanced fund. At ang balanced fund ay pinaghalong money market bond at saka stocks. So, ito yung mga stocks natin. For example, may Jollibee, may SEDPI dyan, ano? Tapos, ilagyan natin ng bank time deposit, which is actually form of a money market fund, no? So, commercial papers, and then meron tayong mga 91-day treasury bills. So, yan ay bond, no? Premium bonds. So, pinaghalo-halo ng tatlong kinds ng bonds, yan yung balanced fund. So, pag ilalagay na ulit yan sa isang basket, that is what we call a balanced fund. So, yan yung apat na klase ng fund natin sa UITF. Okay? At syempre, ang aking pong i-recommenda dito, pag pipili kayo ng fund sa UITF, para sa akin ay dapat dito tayo sa money market fund at saka dito sa bond or fixed income fund. Kasi mas mababa yung pagkakataon na ito ay mababawasan yung kapital natin. Dito kasi sa stock equity or dito sa balanced fund, malaki po ang chance na mabawasan pa ang ating kapital. No? So para sa akin, preservation of capital is very important for the average Filipino investor. And when I say average Filipino investor, that is 95% of Filipinos. Okay? Kasi 85% walang adequate insurance. 80% ay walang adequate na emergency savings. So hindi pa talaga handa sa investment. So bago tayo pumasok dun sa mga mawawala yung capital natin, dun muna tayo sa nag-preserve ang ating capital. That's the reason why I recommend na money market fund and bond or fixed income fund ang ating papasukin.
So wag po tayong papasok sa equity or balance funds ng UITF. Because as I mentioned a while ago, we do not have, most Filipinos do not have emergency savings. Ang emergency savings kasi dapat ay equivalent to 9 times of our monthly expenses. So kung gumagastos ka ng 20,000 pesos per month, times 9, that is 180,000 pesos. Ang ibig sabihin yan, dapat 180,000 pesos meron kang emergency fund for that, no? At yan ay cold cash na nasa bangko mo. Kung wala ka nun, wala ka pang karapatang mag-invest, mag-save ka muna, okay? Majority have not maximized their SSS, Pag-IBIG, and PhilHealth. So 60% of Filipinos earn below 20,000 pesos. And that is our, that is, hindi pa yan maximum para sa SSS kasi ang maximum sa SSS ngayon ay nasa 25,000. So ibig sabihin, hindi mo pa na ma-maximize yung investment portion mo doon sa SSS. So yun muna yung uunahin mo bago ka mag-UITF, no? And then, the risk of capital kasi is, or loss of capital kasi is high. That's the reason why it's not really appropriate for 95% of Filipinos. Okay? Okay. Sige. So ang risk profile ng ating ng UITF ay ng funds natin. So yung money market, ang tinitignan natin diyan ay low risk siya, okay? Yung bond fund, low to moderate risk yan. Tapos yung namang balance fund ay moderate to high risk at ang equity fund ay high risk. Okay? So yan yung risk profile ng mga funds within UITFs. Ngayon, ang titignan naman natin ay ang pros and cons of our UITF. Ano ba yung mga pros and cons ng UITF? So, advantages muna, titignan natin. So, diversification. No? Kasi nga, kapag pumili tayo ng UITF at sinabi natin na, okay, gusto kong bumili ng bond fund, hindi lang iisang bond yung mabibili mo. Maraming bonds na yung mabibili mo dahil nga nag-prepare ng parabang meal sa'yo, yung trust professional at siya na yung nag-package nun sa iyo. No? So, you will be able to diversify your investment immediately. Okay? Low capital requirement din dito dahil makakapagbukas ka na usually ng UITF account sa halagang 5,000 pesos lang. So, for example, magbibili ka ng treasury bill na 5,000 pesos, pwede naman. Pero, yun lang, isang kind ng investment lang yung napuntahan nun. Hindi siya na-diversify. Dito, low capital na, 5,000 din yung binili mo. Pero, nagre-represent siya ng maraming klaseng bond. Kung bond fund yung binili mo. Okay? So, yun yung advantage ng UITF. Meron din itong liquidity advantage dahil maaaring makuha ang investment kung kinakailangan. At usually, ang nakikita ko ay maximum, no, usually sa isang linggo, maximum na yun. Pero pag pumunta ka naman doon ay dala mo lahat ng mga dokumento at mga ID mo ay kayang-kaya nang ibigay within that period. Okay? So, yan yung advantages ng UITF. Ano pa? This is also professionally managed. No? Pinamamahalaan ng mga professional na mga fund managers natin. At mayroon din itong convenience kasi dahil nagkalat ang mga bangko, di ba, mga commercial banks sa atin, maaaring magbukas ng mga ating UITF sa mga branches ng bangko at minsan, available din ito to open sa mga online banking platforms nila. O ano naman yung mga disadvantages? May fees ang UITF. So may entry and exit fees, tapos may management fees pa. Yung aking jowa, kakatanggal lang niya ng kanyang UITF sa UITF kasi 3 taon yung UITF niya doon sa bangko, no? At naglagay siya ng 1 milyon, awa ng Diyos, nung tinanggal niya, 1,003,000 pesos ang nakuha niya. Sabi ko sa kanya, kung nilagay mo yan sa Pag-IBIG MP2, yung 1 million mo in 3 years, malamang ay nasa 115,000 o 1,200,000 na ngayon, di ba? So, yun yung kaya ayoko din ito eh. Kami kasi mga fees. Tapos meron din yun, the risk of loss is there. Actually, nilabas na niya na gano'n. No? Kasi noong kanyang, tinitignan namin yung performance ay negative pa eh. At the lowest na nakita namin ay 800,000 yung value. Sabi ko, I think it's wrong that you will get your investment now at 800,000. Hindi pa siya bawi.
So it took that length of time, no, na mabawi yung 1 million pesos. So the moment na binawi niya, sabi ko, ilagay mo na kasi yan sa MP2, mas okay pa. Kasi nga, may risk of loss doon. Okay? So usually, lalong-lalo na kapag equity fund mo nilalagay at saka sa balanced fund. And there is also management risk. No? Sabi nga ni Warren Buffett, usually, mas maganda na maglagay ka sa index fund, which is a representative of the stock market, or the representation ng PSEI natin. Because sabi ni Warren Buffett, we really can beat the index. Better daw yun kaysa sa mga actively managed na mga funds. Kasi ang UITF, usually actively managed siya. Okay? So, kung kayo naman ay interesado na mag-participate sa mga social investments, kaysa magpunta sa mga UITF, pumunta po kayo sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type ninyo ang SRI options. Okay, dito na tayo sa ating pop quiz kanina. Sabi natin ay, ang tanong natin, ano ang ibig sabihin ng UITF sa, ng U sa UITF? Okay, merong 27 na sumagot. Pwede pa kayong, humabol kung gusto ninyong humabol. I-share ko lang ang ating tambiolo. Ayan. Okay. Uy, may humabol pa. So, i-draw ko na ha. 3, 2, 1. Okay. So, tignan natin kung sino ang mananalo ng librong Rethinking Filipino Millennials. Okay. Uy, in fairness, si Rico yan ang nanalo. So, congratulations sa iyo, Rico yan. At ikaw ay makakatanggap ng libro ni Dr. Jail Cornelio at ang tawag dito ay Rethinking Filipino Millennials. Ayan. Okay, so congratulations po sa iyo. Okay. Ngayon naman, unit So, Unit Investment Trust Fund. So, Rico yan, paki-email po kami. Dito, ilalagay ko yung email address namin, ha? Yan. Paki-email sa amin, Rico, ang iyong details, ang iyong phone number, pangalan, at saka address. Huwag mong ilalagay sa comment section for your protection, ha, Rico, ha? At sabihin mo na ikaw yung nanalo, tapos i-check namin. We will send the book to you. Okay? So kung kayo po ay nag-enjoy sa ating Usapang Pera, paki-like and love na po ang ating video. Subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel at follow na rin po kayo sa ating Facebook page. Okay, so reminder lang ha sa investments. Lagi ko pong sinasabi, we have to choose the right investments using the SEDPI framework. Okay, so choose the right investments, use the SEDPI framework. So S stands for secure, E stands for encashable or liquid, S stands for X factor. Dapat ito ay socially responsible at environment friendly bago pa iisipin ang yield or returns. Okay? At lagi nating tatandaan dito sa ating SEDPI framework, mas mahalaga po ang SEX, security, encashable, and X factor kaysa sa Y, no? Which is the yield. So, tandaan po yan, SEX muna bago yield. Okay? So, choose the right investments. Gamitin po natin ang SEDPI framework. Okay? So, yun bang ating equity or balanced fund sa UITF? Good investment ba ito for retirement? Good investment ba ito for emergency fund? Good investment ba ito para sa building a house? Good investment ba ito para sa ating children's education? Good investment ba ito to accumulate business capital? No? Ang tinutukoy ko lang po dito ay equity balanced fund in UITF. At ang sagot ko po dyan, in my opinion, apply to 95% of Filipinos who do not have insurance, adequate emergency savings ay hindi. Because there is risk for loss of capital. So, lagi po nating tatandaan ang aking rules in investing. So, number 1 is do not lose your value or your values. And you have to match your investment with your purpose. And then choose sexy investments. Okay? Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay, sige. Thanks for watching.
Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.